Eto, mainit na balita. Eto, Gilas Pilipinas at SBP may malaking problema sa SEA Games 2025 dahil yan sa paghihigpit sa mga naturalized players na pwedeng maglaro kada Asian team. Susundan na nga ba ng Asian Games ang rules ng FIBA na isang naturalized player lang kada team? Paano makakaapekto ang new rules na yan sa Gilas? Samantala, Gilas Pilipinas malaki ang chance na mapunta sa Group of Death kasama ang New Zealand at Australia sa inilabas na groupings para sa 2027 FIBA World Cup. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Malaking pagbabago ang darating sa mundo ng Southeast Asian basketball pagdating ng 33rd SEA Games na gaganapin sa Thailand ngayong taon. Isa sa pinaka-importanting pagbabago, mahigpit ng ipatutupad ang FIBA eligibility rules. Ibig sabihin, bawat bansa ay papayagan lang mag-field ng isang naturalized player sa kanilang men's basketball team. Galing mismo ang impormasyong yan sa sirkular na ipinadala ng host country sa lahat ng kasaling bansa. Para sa Gilas Pilipinas, isa itong malaking hamon. Sanay ang Pilipinas na may flexibility pagdating sa lineup, lalo na sa paggamit ng higit sa isang naturalized player. Noong nakaraang SEA Games sa Cambodia, parehong naglaro sina Justin Brownlee at Christian Standhardinger. Parehong itinuturing na naturalized players ng FIBA at naging susi sila sa pagkakapanalo ng ginto. Sa Asian Games naman sa China, nakita natin sina Brownlee at Angie Kouame na magkasama sa iisang team. Pero ngayong taon, hindi na ito uubra. Wala na yung panahong sapat na ang passport para makasama sa roster. Ngayon, mas mahigpit na ang panuntunan. FIBA ang masusunod at isang naturalized player lang ang pwedeng isama. Malaki ang epekto nito hindi lang sa Pilipinas, kundi pati na rin sa ibang bansa tulad ng Cambodia. Noong 2023 SEA Games, umabot sila sa finals sa tulong ng ilang naturalized players. Sa ilalim ng bagong patakaran, halos imposible na itong maulit. Para sa Gilas, doble ang hamon. Una, kailangan nilang pumili kung sino ang magiging iisang naturalized player na pinakaakma sa sistema ng team. At pangalawa, kailangang bumuo ng lineup na malakas kahit limitado ang choices, lalo't ang SEA Games ay hindi kasali sa official FIBA calendar. Ibig sabihin, posible ring hindi available ang ibang key players mula sa PBA o ibang liga. Maraming options, maraming factors na kailangang i-consider. Pero isang bagay lang ang malinaw. Iba na ang SEA Games ngayong taon. Mas mahigpit ang rules, mas limitado ang galaw, pero mas kailangan ng diskarte, tapang at puso. Samantala, sa darating na May 13 sa Doha, Qatar, gaganapin ang draw para sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. At dito, malalaman na kung sino-sino ang mga makakasama ng Gilas Pilipinas sa unang round ng laban para sa ticket papuntang World Cup. Pasok ang Pilipinas sa Pot 5 kasama ang Korea at ayon sa format ng draw, ang mga team mula sa Pot 1, 3, 5 at 7 ay ilalagay sa Group A o Group B. Kaya't posibleng makaharap ng Gilas ang mga bigating team tulad ng Australia, Japan, New Zealand o China. Depende kung anong team ang mabubunot sa bawat pot. Ang Pot 1 ay kinabibilangan ng Australia at Japan, mga powerhouse sa Asian region. Sa Pot 3 naman, andun ang New Zealand at China. At dahil dito, posibleng mabuo ang isang Group of Death. Isang grupo na siksikan sa malalakas na team at isa roon ang Gilas. Isipin mo na lang, kung makasama natin ang Australia at New Zealand, parehong may malalim na history sa laban kontra Pilipinas. Ang qualifiers ay lalaruin sa 6 na windows na may format na home and away. Ibig sabihin, may laro sa sariling bansa at may biyahe rin sa kalaban. Magsisimula ito sa November 2025, kasunod sa February 2026 at July 2026. Ang top 3 teams mula sa bawat grupo ang uusad sa second round. Nagaganapin naman sa November 2026, February 2027 at July 2027. Sa dulo, ang tatlong pinakamahusay mula sa bawat grupo ang papasok sa World Cup.